Kumustahin naman natin ang alagay ng Pangasinan mula sa correspondent nating si Terry Aquino. Terry. Yes, Carmina, kasalukuyang nararanasan ang tuloy-tuloy pa rin na pag-ulan sa lalawigan ng Pangasinan matapos ang malakas na hangin na dala ng tinaguriang Super Typhoon Uwan kung saan itinaas sa signal number 4 ang lalawigan mula kahapon ng hapon. Nag-iwan ng pinsala sa lalawigan ng bagyo. Bukod sa tindi ng lakas ng hangin, sinabayan pa ito ng pagtaas ng tubig dagat dulot ng storm surge na nagpabaha sa mga coastal barangay lalo na dito sa bayan ng Lingayen. Dito sa Kapitolyo ng Pangasinan, ilang mga gusali ng mga tanggapan ang pinasok ng tubig na may kasamang putik kagabi. Isa na ang gusali ng Pangasinan Information and Media Relations Office. Mataas pa rin ang tubig baha sa mga lansangan na papasok dito sa Kapitolyo at hindi pa rin ito madaanan ng mga motorista. Habang nagsasagawa na rin ng clearing operations ang mga tauhan ng General Services Office sa mga nakahambalang na sanga ng mga punong nabali sa mga kalsada dulot ng hambalos ng hangin kagabi. Napag-alaman din natin kagabi, Carmina, na mula sa Provincial Social Welfare and Development Office, hindi rin nailigtas o hindi nakaligtas ang Narciso Ramos Sports and Civic Center sa storm surge. Umabot sa loob ng gym na nagsilbing evacuation center ng mga inilikas ang tubig dagat kung kaya't umakyat na lamang ang mga lumikas sa mga bench ng sports complex. Tuloy naman ang pag-iikot ni Governor Gico mula pa kagabi. Binisita ng gobernador ang mga inilikas na pamilya sa sports complex at inalam ang pangangailangan ng mga IDPs tulad ng medical check-up lalo sa mga kabataan. Hanggang ngayon, wala pa ring supply ng kuryente sa ilang bayan sa Pangasinan tulad dito sa Lingayen, bayan ng Bugalyon, Binmaloy at Labrador. Pahirapan din ang komunikasyon hanggang ngayon, down ang signal ng halos lahat ng communication network. Kung kaya't pahirapan din ang pagdating ng mga situational report mula sa mga bayan papuntang PDRRMO. Inaalam pa natin kung ilan pa ang nadagdag sa mga bilang ng IDPs o yung mga inilikas na pamilya at individual kagabi. Umabot na sa higit 7,000 individual ang nananatili ngayon sa mga evacuation center sa Pangasinan. At ayan ang pinakahuling ganap dito sa Pangasinan, Carmina. Maraming salamat, Terry Aquino. Samantala, nakatutok pa din ang ating kasamahang si Jeff Caparas sa mga kaganapan sa Camarines Sur na tinamaan din ng bagyong Uwan. Makakasama natin siya ngayon ng live. Jeff, over to you. Yes, Carmina, good morning. Nagpapatuloy nga, Carmina, yung clearing operation dito sa bahagi ng Calambanga, Tinambak Road. Dito yan sa Barangay Cabanban. Yung buong kahabaan nitong kalsada, Carmina, itong Calambanga, Tinambak Road, ay marami tayong nakita kanina na mga nagbagsakang mga puno na pinabagsak nga ng hagupit ng bagyong Uwan. Samantala doon kanina, bago tayo magpunta rito, doon sa Tinambak, ay patuloy namang bumabangon yung mga residente, partikular doon sa ilang mga barangay doon sa barangay Binalay, ay nakita natin na sira-sira yung mga kalsada, sira-sira yung kanilang mga bahay, at may mga poste rin na nagbagsakan doon sa Tinambak. Nakausap natin doon si Jessica Ravino na talaga namang pinagiba yung kanyang bahay at yung kanilang garahe ay pinabagsak. At sa hagupit, habang humahagupit yung bagyo, ay nagkubli sila doon sa kanyang kusina matapos tangayin ng malakas na hangin yung bubong ng kanilang kwarto. Ang sabi niya sa atin, Carmina, ay sinubukan nilang tumawag sa rescue pero nawala ang signal na koneksyon sa gitna ng bagyo. Aniya ay sobrang nakakatakot at pakiramdam nila ay parang liliparin yung kanilang bahay. Ay idinagdag pa niya na naging sobrang traumatic ang karanasan dahil sobrang lakas ng hangin at wala itong tigil. Ang kwento niya, Carmina, ay first time ito na naranasan nila na nasa 12 oras na hinahagupit ng bagyo yung kanilang bahay. Dati ang nararanasan nila kapag may dumadaang bagyo rito, mga 3 oras, doon lamang humahagupit at hindi ganun kalakas. At nasira rin, Carmina, yung kainan ni Lelen Evangelista. Ang sabi niya, sa tindi ng hangin at malalakas na kalabog, doon sa kanyang kainan na-trauma rin siya dito dahil doon siya nagstay sa kanyang kainan na kanyang pagmamayari para bantayan ito. Ay pakiramdam niya nga raw, ayun na yung katapusan niya sa sobrang lakas ng bagyo. Nalipad yung mga tolda, takip nung kanilang kainan. At sa sobrang niyang takot, inakala niya ay hindi na siya makakaligtas. Nananatili namang nanginginig o nanatili silang nanginginig sa takot habang nananalasa yung bagyo dahil nga
higit ito sa 12 oras. Tinataya naman, Carmina, na nasa 4,000 residente ang naapektuhan ng bagyo. Dito pa lang yan sa Tinambak dahil kasalukuyan pang isinasagawa yung damage assessment sa bayan ng Tinambak at Calabanga maging sa buong probinsya ng Camarines Sur. Carmina. Jeff, itong clearing operations na nangyayari ngayon kung saan nandyan ka, ilan teams ang meron para masiguradong yung kalsadang yan ay matatanggalan itong mga tumumbang mga puno, Jeff? Sa tingin naman natin, Carmina, dahil kompleto naman sa gamit itong mga kawani ng DPWH ay mabilis naman nilang natatanggal yung puno o na didistrongka yung mga sanga, ano? Pero nakikita natin dito, mula dito sa ating kinatatayuan ay medyo dumadami na yung mga nasa stranded na mga sasakyan. By the way, yung mga sasakyan doon sa kabila, ito yung mga galing ng Naga City. Pero kanina naman, dahil nakikita mo, Carmina, no, nakatumba yung puno, nakakadaan naman dyan yung mga mabababang sasakyan, yung mga kotse, pero yung kagaya ng mga, yan, no, yung mga passenger van, mga pickup ay hindi nilang mga bubong. Mula doon sa Tinambak, kasi ito'y Calabanga na, no, mula doon sa Tinambak, siguro more or less mga nasa 7 o 8 yung mga nadaanan nating clearing operation ng LGU. Kasama na dyan yung ilang mga pose ng kuryente na kanilang tinanggal talaga na nakahambalang nga doon sa kalsada. Ito nga yung Calabanga Tinambak Road. Carmina. Okay, maraming salamat, Jeff Caparas. Nag-uulat ng live mula dyan sa Camarines Sur. Kamustahin naman natin ang lagay ng kabataan kung saan, make that kabataan, kung saan maraming lugar ang lubog sa baha. Makakasama natin ngayon ng live si Job Manahan para sa update na yan. Job? Carmina, pabugso-bugso yung ulan dito sa ilang parte ng Bataan, pero hindi dyan natatakot yung mga residente, natatakot sila sa malakas na hangin. Hangin at hindi ulan yung kinatatakutan ng mga residente dito sa Bataan. Yan ang sinabi ng mga residente at opisyal sa Barangay Almacen sa bayan ng Hermosa, Bataan matapos ang hagupit ng bagyo kaninang madaling araw. Ang naturang barangay ang laging binabaha kapag may malakas na pag-ulan o bagyo dahil bukod sa mababa umano ang kanilang lugar, umaapaw din ang katabi nilang ilog. Laking pasasalamat ng mga residente doon na hindi umapaw yung ilog pero kinakatakot nila yung malakas na hangin. Sabi naman ni Hermosa Mayor Ann Adorable Inton, naging malaking hamon sa kanila yung pagkukumbinse sa mga residente na lumipat sa evacuation centers. Hamon din yung malakas na hangin na nagpatumba sa ilang mga puno at poste. Sa tala naman ng Bataan PDRRMO, higit 4,000 pamilya o higit 7,000 individual na ang nananatili sa loob ng evacuation centers. Pinakamarami ito sa bayan ng Pilar na may 768 na pamilya o katumbas ng halos 3,000 individual sa loob ng evacuation centers. Sunundan naman ito ng Mariveles na mayroong 584 na families o halos 2,000 na individuals na pansamantalang lumikas. Pangatlo sa listahan ang bayan ng Morong na may 423 o nasa 1,800 na individual sa loob ng evacuation centers. Nananatili namang walang kuryente ang ibang lugar dito tulad ng ilang bahagi ng Pilar, Orani, Abukay, Dinalupihan, Limay at Morong. Carmina, andito ako mismo sa Hermosa Evacuation Center. Sa main evacuation centers dito sa bayan. At yung mga evacuees, kung papansin nyo, nabawasan na sila dahil marami sa mga evacuees dito yung gusto nang umuwi. Dahil para sa kanila, yung ganitong panahon ay okay na ito sa kanila. Pwede na, feeling nila ay ligtas na bumalik sa kanilang mga tahanan. Hindi naman daw sila pipigilan ng mga social workers dito, pero kailangan lang ng coordination sa barangay, pati na rin sa kanilang mga kaanak. Carmina. Maraming salamat, Job Manahan, joining us live. May update ang kasamahan natin na si Jervis Manahan sa sitwasyon naman sa Navotas kung saan mataas pa din ang baha sa ilang lugar. Jervis. Yes, Carmina, kanina nga lamang ay bumuhos na naman ang malakas na pag-ulan dito sa Navotas pero tumila na ito ngayon. Pero hanggang sa mga oras na ito ay hanggang binti pa rin ang baha dito sa Mariano Naval Street.
Ito ay isang mahabang kalsada kung saan makikita ang karamihan ng mga commercial establishments at maging ang City Hall ng Navotas. At ang nagdulot nga ng pagbaha dito, sinasabi nila ay yung nasira na bahagi ng seawall o yung kanilang dike bandang alas 10 kagabi. Malakas kasi ang naging paghampas ng tubig kaya ito bumigay at mabilis na pumasok ang tubig sa mga bahay. Ayon sa kapitan ng Barangay Bagong Bayan South ay nasa 12 hanggang 15 taon na mula nang itayo itong seawall na ito at barangay ang nagpondo nito. Bukod dito ay may mga nasira din na bahagi ng coastal dike at nag-overflow din ang tubig sa navigational gate kaya bumaha sa maraming mga lugar dito sa Navotas. May pumping station naman na gumana pero hindi ito sapat para pigilan talaga ang pagbaha dito. Ngayon nga ay nakatakdang mag-inspeksyon dito si DPWH Secretary Vince Dizon. Marami tayong mga nakausap dito na mga apektado ng pagbaha. Yung iba ay mga nag-evacuate kagabi at pauwi na. May iba naman na ngayon pa lamang bibili ng pagkain dahil inabutan ng gutom kagabi, dahil hindi nakapaghanda, dahil nga mabilisan itong naging pagbaha na ito. Sabi nila ay madalas bumabaha dito kapag malakas ang ulan, pero mapipigilan naman sana kung hindi bumigay ang mga istruktura. Sa ngayon, Carmina, ay bumababa naman na ang level ng tubig pero pinapangambahan pa rin nila ang high tide mamayang madaling araw. Carmina. Maraming salamat, Jervis Manahan. Nakatutok ang kasamahan nating si Izzy Lee sa sitwasyon dito sa Quezon City. Izzy? Carmina, nagsasagawa ngayon ng isang cleanup operation sa kahabaan ng G. Araneta Avenue sa Quezon City, ang Department of Sanitation and Cleanup Works of Quezon City o DSQC. Ayon kay Maria Olivia Aballe, team leader ng Special Cleanup Operation, ang mga basura ay galing umano sa mga bahay ng mga residente, habang ang iba naman ay inanod mula sa iba't ibang bahagi ng lungsod dahil sa malakas na ulan kagabi dala ng bagyong Uwan. Bahagya kasing binaha kagabi ang bahagi ng G. Araneta Avenue, ngunit mabilis namang humupa yung tubig. Nagsimula yung cleanup operation nila kaninang bandang alas 7 ng umaga sa may Ni Rodriguez yan at magpapatuloy hanggang doon sa may Quezon Avenue. So far, Carmina, ay nakakaisa't kalahating dump box na yung kanilang napupuno ng mga basura. Ayon pa sa DSQC ay tuloy-tuloy ang kanilang operasyon sa mga susunod na araw bilang bahagi ng programa ng LGU sa kalinisan at kaligtasan ng komunidad, lalo na ngayong panahon ng tag-ulan. Carmina? Maraming salamat, Izzy Lee. Agad nang nagsagawa ng inspeksyon si Manila Mayor Isko Moreno sa mga apektadong lugar sa lungsod. Samantala, abala ang mga residente ng Baseco sa paglilinis ng kanilang mga kalsada. Makakasama natin ngayon si Jessie Cruzat para sa report na yan. Jessie. Good morning, Carmina. Nararanasan pa rin natin ngayon dito yung kung minsan ay mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan na sinasabayan ng bugso ng hangin. Dito yan mismo sa aking location sa Baseco, Maynila. Bagamat medyo kalmado na ngayon ang panahon kumpara kagabi na talagang malakas yung ulan na sinabayan pa ng high tide. Kaya yung Manila Bay ay inabot yung ilang bahay dito sa bahagi ng Baseco area. Paghupa ng baha kanina, tumambad sa mga residente yung mga buhangin at bato sa gitna ng kalsada. Kaya nagtulungan na silang alisin ito gamit yung pala para madaanan agad ng mga motorista. Ngayong umaga naman ay nag-ikot din sa mga evacuation center dito sa Baseco at sa bahagi ng Belpan si Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso para personal na kumustahin yung yung kalagayan ng mga residente. Ayon kay Dumagoso ay tuloy-tuloy yung isinasagawa nilang pamamahagi ng relief goods para sa mga lumikas na residente. At kagabi nga ay nagsagawa pa sila ng emergency evacuation dahil biglang tumaas nga yung tubig dito sa bahagi ng Manila Bay. Sa kabuuan, pumalo na sa 3,750 families o katumbas na mahigit 10,000 individual ang nananatili ngayon sa iba-ibang evacuation center dito sa Maynila. Pero pinayagan na rin makauwi sa kanilang mga bahay yung ilang mga residente. Walang naitalang casualty, Carmina, pero 3 bahay mula dito sa Baseco ang naiulat na nasira dahil sa bagyong Uwan. May mga naitalang gutter deep na pagbaha sa ilang bahagi ng Maynila sa may Espanya, sa Taft at sa Quezon Boulevard, pero humupa na rin ito. Ayon sa Manila LGU,
ay nakatulong dito yung mga mobile pumping machine na idineploy ng MMDA sa ilang bahagi ng Maynila. Nagsagawa na rin ang clearing operation ng mga taga Department of Public Services ng Manila LGU doon sa mga lugar na maraming mga nadalang o inanod na basura. At ngayon nga, Carmina, ay balik normal na rin ang operasyon ng mga pamilihan sa lungsod ng Maynila sa kabilayan ng ipinag-utos na price freeze kahapon. At yan ang latest, Carmina. Maraming salamat, Jesse Cruzat. Iniimbestigahan na ngayon ng Department of Interior and Local Government ang paglipad ni Isabela Governor Rodolfo Albano III papuntang Germany noong Biyernes. Nauna nang ipinag-utos ni DILG Secretary John Vic Remulla na pagbawalan ang local officials lalo na sa mga lugar na nasalanta ng bagyo na umalis ng bansa simula nang dumating ang bagyong Tino. Pinakanselan na ni Remulla ang mga travel authority ng mga alkalde at gobernador para matutukan nila ang pagresponde sa epekto ng bagyo. Umani ng batikos si Governor Albano nitong weekend matapos niyang sabihan ng mga residente ng Isabela na mag-chill at magdasal na lamang habang papalapit ang Super Typhoon Uwan. Personal ko po siyang nakausap mga, kailan ba ito Sabado. Nasa Germany na siya noon. I think he left 6 days ago, 5 days ago. Ang pagkalam ko na, I don't have the records for sure. But nakausap ko siya, he was attending an agri fair in Germany and he had applied for a travel leave a month ago pa. So I told him, Rodito, we're gonna dito. And he said he's gonna get the first available flight home. But credit naman to the Isabela officials. They were very prepared. Tatagal ang state of calamity sa buong bansa ng 1 taon. Dineklara ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang mapabilis ang relief at rehabilitation ng mga lugar na sinalanta ng bagyong Tino. Layunin ng Proclamation No. 1077 ang mas koordinadong paghahatid ng tulong at muling pagbangon ng mga komunidad. Pinahihintulutan din ito ang paglalaan ng pondo ng pambansa at lokal na pamahalaan para sa rescue at recovery ng mga biktima. Nagdulot ang bagyong Tino ng matinding pinsala sa Visayas, Mindanao at Timog Luzon kung saan 224 na katao ang nasawi. Bihira po yan, daanan ng mga bagyo at kumbaga yung muscle memory ng mga Taga-Luzon ay medyo sanay na po pag meron po mga parating na bagyo and yan po siguro ang nakakontribute. But again, it's too early to tell kung ano po talaga ang mga iba pang factors kung bakit ganito lang po ang nakukuha natin picture which we think is very good, no, in terms of preparing. Sa kabila ng sunod-sunod na bagyo, tiniyak naman ng OCD na may sapat pang resources ang pamahalaan hanggang matapos ang taon. Pa rin naman tayong naka-stockpile ready to augment from our DSWD and OCD, no, worth 2.6 billion na resources para po gamitin hanggang matapos itong taon na ito. And meron pa tayong close to 2.2 billion na calamity fund na available pa po na gamitin hanggang December. So in terms of resources, meron pa po tayong available and we will be judiciously allocating itong mga ito doon sa mga nangangailangan talaga. But again, tuloy-tuloy po naman ang ating programa to replenish and procure more para po tayo may strategic stockpile palagi para po hindi tayo magkulang. Naka-red alert ang mga opisyal ng DPWH ngayong Lunes dahil sa pinsalang dulot ng bagyong Uwan. Ayon sa DPWH, 31 pambansang kalsada ang sarado ngayon dahil sa baha at damage na tinamo nito sa bagyo. Karamihan sa mga hindi madaanan ay nasa Luzon. Binaha ang Maharlika Highway sa Camarines Norte at Camarines Sur habang lubog din sa tubig ang ilang kritikal na kalsada sa Metro Manila gaya ng C4 at M. Naval Street.
Sa Hilagang Luzon, sarado ang Apayao Ilocos Norte Road at ang Kalinga-Abra Boundary Road dahil sa malalim na tubig at pagguho ng lupa. Inuutos na ni Pangulong Marcos sa DPWH na madaliin ang pagbubukas ng mga saradong kalsada. Pinag-iingat ang mga motorista at pinaaalahanan din na sundan ang mga real-time advisories habang tuloy-tuloy ang clearing operations.